Ngayon, tatalakayin natin, umpisa natin pag-usapan, ang mga mulhaqat fi masair al-i'tiqad. Yung mga naidugtong, mga kailangan nating malaman patungkol sa aqida na labas sa 6 na haligi ng iman, na tinawag ito ng mga ulama na usul al-i'tiqad. Yung mga pangunahing bagay na dapat paniwalaan sa Islam. Kabilang sa mga pangunahing pinaniniwalaan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay yung patungkol sa iman. Patungkol sa tinatawag na iman. Dahil sa maraming naligaw sa bagay na ito. Maraming mga tao ang iba ang konsepto nila pagdating sa tinatawag na faith. Pagdating sa tinatawag na pananampalataya o iman. Pag-usapan natin dito ang patungkol sa ang tunay na kahulugan ng iman. Ang iman niya, ikhwa, ay ang paniniwala ng puso. Tama o mali? Itin kong tanong ko. Ang iman, nangangahulugan itong paniniwala ng puso ng tao o taos-pusong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tama o mali? Tayyib. Sino sabing tama? Sino sabing tama? Lahat kayo mali. Iman ya ikhwan, nangangahulugan ng 4 na bagay. At hindi ka matatawag na Ahlus Sunnah kung hindi mo magagawa ang 4 na bagay na ito. Ang essence, ang reality ng iman, tasdiqun bil qalb, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil jawarih, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ulitin ko ang kahulugan nito. Ang iman ay ang taos-pusong paniniwala ng puso at pagbigkas ng dila at pagkilos o gawa ng pangangatawan. Pangatlo. Pang-4, nadadagdagan ito sa pamamagitan ng pagtaa, ng pagsunod sa Allah at nababawasan sa pamamagitan ng ma'siyah, ng paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. 5 bagay. Sino makaulit? Wala na kasi yung yung bag na may iPhone. Saan yun? Ang iman ay paniniwala ng kalooban, pagbigkas ng salita, kilos ng gawa, o kilos ng pangangatawan, nadadagdagan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at nababawasan sa pamamagitan ng ma'siyah. Yan ang iman sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah in details. Subalit, ijmalan o sa pangkalahatang pagpapaliwanag nila, sinasabi nila na ang iman ay salita at gawa. Hindi pwede na sabihin mo lang ang la ilaha illallah. Hindi yun sapat. Kailangan mong isabuhay ang nilalaman ng la ilaha illallah. Hindi magliligtas sa iyo ang pagsabi mo ng la ilaha illallah kahit pasabihin mo ito 1 million times. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yun ang ginagawa ng mga Sufiya. Akala nila yung pagbigkas sila ng la ilaha illallah, sapat na yun. Ang iman, salita at sa gawa. Salita ng kalooban. Katulad ng tasdiq, yung paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ipinahayag niya sa Quran, pinaniniwalaan mo. Yan ay salita ng kalooban. Ganon din salita ng dila. Sinasabi natin ang la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Sino ang nagpahayag nun? Ang dila mo. Ganon din. Ang puso ng tao ay may gawa, may trabaho. Ang pagmamahal, kilos o hindi? Kilos siya, action siya ng puso mo, ng kalooban mo. Na kung pinsan, yung pagmamahal ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, increasing at decreasing. Para siyang dagat. May low tide, merong high tide. At ganun ang iman. Ganun din ang gawa ng dila mo, yung pagzikir, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay gawa. Ganon din ang katawan mo. Wa amalun bil jawarih wal arkan. Sala. Gawa o hindi?
gawa. Ang paglabas mo sa bahay mo, pumunta ka ng Islamic Center para magsaliksik ng kaalaman. Kabilang sa iman o hindi? Kabilang sa iman. Dapat natin itong maunawaan dahil bakit? Dahil once na nagkulang tayo sa paniniwala, sa pag-unawa natin sa kahulugan ng iman, makalalabas tayo sa tinatawag sa bakuran ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, anong dalil nila? Na ang iman, salita at sa gawa. Ang dalil nila yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Ang tinatawag na iman ay nahati ito sa 70 plus or 60 plus na branches, na mga sanga. Para siyang punong kahoy na maraming branches. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ang pinaka-the best nito ay ang pagbigkas mo, pagpapahayag mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Ang pinakamababang uri ng iman, yung itabi mo ang isang tinik sa daan. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. At ang pagkakaroon ng hiya ay isa siya, kabilang siya sa mga sangay ng iman. Saan dyan ang amalul lisan, ang gawain ng salita, ng dila? Saan? Pagsabi ng la ilaha illallah. Saan dyan ang gawa ng katawan? Pag-alis ng tinik sa daan. Saan dyan ang amalul qalb, gawain ng puso ng tao? Al-haya, modesty. Ganon din ang iman. Kung minsan magkasama itong nababanggit at saka ng Islam. Kahulugan ng iman at saka ng Islam. Kung minsan ito ay kalakip ng Islam, kung minsan naman ito ay mag-isa lang siyang nababanggit. Kapag ito ay mag-isa lang niyang nabanggit sa Quran, binanggit ng Allah ay ang iman lang, nangangahulugan ito na Islam din. Ang ipinapakahulugan ng iman ay ang Islam. Kung mag-isa lang niyang nabanggit sa isang talata, sa isang verse sa Quran Al-Karim. Ganon din, kapag ito ay magkasamang nabanggit at saka ng iman. Ang iman ay hango sa panloob na paniniwala, samantalang ang Islam ay hango sa mga nakikitang mga gawain ng isang tao. O kung tawagin ang iman, a'mal al-batina, ang Islam ay a'mal al-zahira, yung mga lantarang ginagawa ng isang tao, nakikita sa tao. Paano nadadagdagan at nababawasan ng iman? Ano yung asbab az-ziyad at saka asbab an-naqs? Paano siya lumalakas? Paano siya humihina? Sa aqida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang iman nadadagdagan sa pamamagitan ng maraming kabutihan, paggawa ng kabutihan. The more kang nag-iistighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more kang nagbabasa ng Quranul Karim, nararamdaman ng tao na ang iman niya, Masya Allah, increasing. The more ka na nagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa Islam, nafe-feel mo na napapalapit ka sa Allah. The more ng isang tao nagsasakripisyo, nag-aambag sa kapakanan ng Islam, lalo rin lumalakas ang kanyang iman. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ang mga mu'min, diniscribe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anfal, kapag may binasa sa kanilang talata sa Quran, nadadagdagan ang kanilang iman. Sabi ng mga ulama, ma min ziyadatin illa walahu nuqsan. Walang nadadagdagang bagay ang hindi nababawasan. Samantalang ang iman ay nababawasan sa paggawa ng kasalanan.
Huwag mong isipin na ang pag-loan mo sa bangko ng riba ay ikakalakas ang iyong iman. Huwag mong isipin na pagpapakita mo ng aura mo, ikakalakas ang iyong iman. Lahat ng kasalanan ginagawa ng tao, nagpapabawas yan at nagpapahina ng kanyang iman. Ano naman ang bunga ng paggawa ng malaking kasalanan sa iman? Anong impact nito sa iman? Ang nakagawa ng isang malaking kasalanan. Ang kasalanan sa aqida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay nahati sa dalawa. Merong major sin, meron ding minor sin. Ano ang major sin? Ang major sin, lahat ng kasalanan na may nakasaad na kaparusahan. Uquba fid dunya o fil akhirah. Ano mga kasalanan na merong nakalaan na kaparusahan, na punishment? Ang zina, merong nailaan na parusa, wala? Meron. Rajam o di kaya jald. Papaluin ka o di kaya ibabaon ka ng buhay hanggang sa yung stone to death. Ang panlilibak, major sin o hindi? Dahil merong nakasaad na parusa sa kanya. Ganon din yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na 7 kasalanan na sumisira sa tao. As-sab'ul mubiqat. Nakabilang doon ang as-sihr. Asyirku billah, ang sihr, yung pagkain ng property ng mga yatim. Abusuhin mo ang isang ulila. Porque wala na siyang magulang, wala na siyang guardian, sasamantalahin mo yung property niya. Ikaw na mag-harvest ng taniman nila. Aangkinin mo na yung property nila. Malaking kasalanan yun. Wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pagbintangan mo ang isang inosenteng babae. So lahat ng kabilang sa mga major sins. Lahat ng merong nakalaan na parusa o di kaya la'na o di kaya yung mga isinumpa ng Rasulullah SAW o di kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatawag yun siya na major sin. Ganon din may mga kasalanan na minor lang. Walang nakasaad na anumang parusa. Ano ang epekto ng paggawa ng major sin sa isang tao? Sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang nakagawa ng major sin, hindi yun magiging dahilan na ikakalabas mo sa bakuran ng Islam. Mariretain ka sa Islam. Subalit ang iman mo, ang iyong pananampalataya ay nadagdagan. Tama, mali? Tama o mali? Sino sabing tama? Ang iyong iman nabawasan. Pero mananatili kang Muslim. Subalit, ang problema, maraming mga Muslimin ang itinuturing nilang nakagawa ng major sin na labas na sa Islam at yan ang cause ng maraming kaguluhan ngayon. Anong dalil na nananatili siya sa Islam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong nakagawa ng kasalanan ng shirk. Subalit patatawarin pa niya ang anumang kasalanang mas mababa kumpara sa shirk sa sinumang naisin niya, sinumang pahintulutan niya. So lahat ng kasalanan maliban sa shirk, may chance pa siyang patatawarin ng Allah. Tahtal musyi'a siya. Yun ang aqida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kaya kapag namatay ang isang taong lasinggero, ililibing natin sa libingan ng mga Muslimin o hindi? Ilibing natin. Ipagdarasal natin siya o hindi? Pagdasal natin. Isang prostitute na babae, sinasabi niyang la ilaha illallah. Paliguan siya o hindi kapag namatay? Ilibang sa libingan ng mga Muslimin o hindi? Ilibing pa rin siya. Taliwas yan sa mga naligaw sa babal iman. Sino mga naligaw? Sa usapin sa iman. Merong dalawang major group, dalawang sekta na naligaw sa usapin na ito. Una, ang mga al-wa'idiyya. Ang mga wa'idiyya.
tinawag silang wa'idiyun dahil sa kinuha nila sa Quran yung mga ayatul wa'id, yung mga talata na related sa mga nakagawa ng malaking kasalanan. Halimbawa, sa Quranul Karim, nakasaad doon na ang sinumang tao na hindi nila ipanghukom ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naging kafir na. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Doon hinatulan na nila yung mga tao na kafir, yung hindi nila ginagawang panghukom nila sa bansa nila, ang Quran at Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samantalang sa aqida ng Ahli Sunnah wal Jamaah, as long as hindi niya ginagawang halal, hindi niya inistihlal yung gawain niya na yun, mananatili siyang Muslim. Magiging kafir lamang siya kapag sabihin niya, mas mabuti pa itong batas na ito ng demokrasya kumpara sa batas ng Panginoon. Anong hatol sa tao na yun? Kafir. Ibig sabihin mo na mas mainam ang batas ng tao kumpara sa batas ng tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala, labas ka na sa Islam. Kahit hindi mo pa yun naisa sa buhay, kahit sa i'tiqad lang, sa pananampalataya lang, hindi Muslim ang taong sasabihin niyang ganun. Sinong higit na nakakaalam ng ikakabuti ng tao? Ang tao, ang Panginoon na lumikha sa tao. Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang higit na nakakaalam kung anong makakabuti sa kapakanan ng tao. So tinawag silang wa'idiyun dahil sa pinili lamang nila yung mga ayat, yung mga verses sa Quranul Karim na nagtalakay patungkol sa mga nakagawa ng mga major sins. Pangalawang grupo, pangalawang sekta ay yung mga murji'ah na walang pakialam. Uminom ka na ng alak, bahala ka. Maghubad ka na. Ang mahalaga, sabihin mo lang la ilaha illallah. Ang mahalaga dito. Ang mahalaga, huwag kang manakit ng kapwa. Itong grupo nito, ito ang mas marami ngayon. Itong murji'ah. Bahala ka na, sabi nila, hindi ka magsala. Ang mahalaga, sabi nila, mabait ka sa kapwa mo. Ang mahalaga, nabinyagan ka sa Islam. Yun ang paningin nila sa Muslim. Pero nagkakamali sila, hindi nila naunawa ng tinatawag na iman. Ang iman, kailangan mo itong i-prove. Kailangan mong sundin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mong isabuhay ang utos ng Allah. Kailangan mong magsala. Kailangan mong mag-ayuno, mag-hajj, mag-zaka. Ang wa'idiyun, nahati din sila sa dalawang sekta, dalawang grupo. Una, ang mga khawarij. Ano ang pananaw ng mga khawarij sa taong nakagawa ng malaking kasalanan? Sabi nila, ang nakagawa ng major sin ay lumabas na mula sa iman, khalas. Uminom ka ng alak, ang alak major sin, labas ka na sa Islam. Ganon din, pagdating niya sa kabilang buhay, dahil sa kafir siya ay mananatili sa nar magpakailanman. Sa dunya, ang hatol nila sa kanya, siya ay hindi na Muslim. Ang Mu'tazila, iba naman ang sa kanila. Sabi nila, ang taong nakagawa ng kasalanan, ng major sin, ang nagkasala ng major sin ay labas na sa iman. Ngunit hindi siya nakapasok sa kufur. Meron bang ganun? Labas ka na sa Islamic Center. Pero wala ka naman sa loob ng Islamic Center. Labas na siya sa tinatawag na iman. Wala ka na sa grupo. Pero hindi ka naman nakapasok sa ibang grupo. Kundi siya ay nasa pagitan ng dalawang kinalalagyan ng dunya. Siya ay nasa manzila bayna manzilatain. Nasa dalawa siyang kinalalagyan. Subalit, sa akhirah, sa yawmul qiyamah, mananatili siya sa nar. Meron bang mga taong ganito ang pananaw nila? Marami. Samantalang ang murji'ah, nahati din sila sa ilang grupo, sekta.
ang Jahmiya, ang Karamiya, ang Murji'atul Fuqaha. Kunin natin halimbawa ang Murji'a. Pananaw nila sa nakagawa ng malaking kasalanan ng iman ay mapapatunayan lamang ito sa pamamagitan ng paniniwala ng kalooban, tasdiqun bil qalb, o al-iqraru bil qalb, o al-iqraru bil lisan, o sa pamamagitan ng pagkakaroon lamang nito ng kaalaman, al-ma'rifa. Mujarradul ma'rifa. Kilala mo ang Allah? Alam mo sinong Panginoon mo? Okay, tapos na. Kagaya ng mga Kristiyano, sabi nila, maniwala ka lang na si Jesucristo ang tagapagligtas mo, okay na. Gawin mo na lahat. Samantala, ang Karamiya, sinasabi nila na ang iman ay mapapatunayan ito sa pamamagitan ng pagbigkas lamang ng salita, nasa salita lang. Meron ding isang sekta ng mga Murji'a ang nagsasabi na hindi required sa tao ang kilos, ang gawa. At marami silang mga dalil. Sabi nila ang iman ay nasa paniniwala lamang ng puso at pagbigkas ng salita. At hindi kabilang sa iman ang kilos at gawa. Bagkus ito ay bunga lamang ng iman. Ang gawa, sabi nila, resulta lang yun ng nasa puso ng isang tao. Kaya ka nagsala dahil meron kang faith. Kaya ka nagsadaka dahil meron kang faith. Kaya ka nagsaka, kaya ka nag-hajj dahil sa meron kang pananampalataya. Pero hindi required, sabi nila, yung gawa. Pero sa aqida ng Ahli Sunnah wal Jama'ah, ang iman, matatawag mo ang isang tao na mu'min kapag naniniwala siya sa puso niya. Kapag ipinapahayag niya ang kanyang pinaniniwalaan. Pwede ba sa isang tao na maging Muslim, pero tumatanggi naman siyang sabihin ng la ilaha illallah? Pwede hindi? Meron akong na-encounter ganun. Naniniwala ka ba sa Allah? Naniniwala ko. Lahat ng nasa Islam, pinaniniwalaan ko. Tama yung mga itinuturo ninyo, sabi niya. Okay, sabihin mo, repeat after me. La ashhadu, la ilaha. Ayaw niya. Ayaw rin niyang mag-Muslim. Matawag mong Muslim ang ganun, hindi. Hindi. Kailangan niyang bigkasin ang la ilaha illallah. Kaya nga, sabi ng ibang mga ulama, ang kafir, kapag nag-adhan, tumawag ng adhan, considered siya na Muslim. Kasi bakit? Dahil ang adhan, naglalaman ng shahadatain. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, tsaka asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paano natin sasagutin ngayon ang mga syubuhat ng dalawang malaking sekta na ito, ng mga Murji'a at ng mga Khawarij? Ang dalawang grupo na ito, ya ikhwa, paano mo sila makilala? Noong unang panahon, may mga grupo ito sila, may mga naiambag silang libro, may mga pagpupulong-pulong sila. Subalit ngayon, yung ideolohiya nila na natili hanggang ngayon, na mapapansin mo lamang ito, malalaman mo lang ng isang taong Murji'a kapag makikita mo sa kilos nila. Ang rad natin sa number 1 sa Khawarij, ang Allah subhanahu wa ta'ala, may mga verses sa Quranul Karim na kahit pang isang tao ay nakagawa na ng malaking kasalanan, pinanatili pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatiran ng mga Muslim at nangangahulugan yun na sila ay Muslim pa rin. Kahit nagpatayan na sila, ang pagpapatay-patayan, ang nagpapatayan, major sin o hindi? Laking kasalanan ang makapatay ka ng kapwa ang Muslim. Ganun pa man, tinawag pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kapatid. As long as kapatid mo sila, ibig sabihin Muslim sila. Isang example nito, sa Quran sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisasu fil qatla. O kayong mga mananampalataya. Ang verse na ito, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga believers, na kung saan itinakda sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang qisas. Ang nakapatay, ang parusa sa kanya ay kamatayan din. Kutiba alaykumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurr. Ang malaya, papatayin siya kapag nakapatay siya ng malaya. Wal-abdu bil-abd. Ang isang alipin, paparusahan siya ng kamatayan kapag nakapatay siya ng kapwa niya alipin, slave. Wal-untha bil-untha, babae sa babae, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf. Subalit kung sino man sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinatawad na
Pinatawad na siya ng kapatid niya. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf. Yung taong nakapatay ng kapwa niya, pagkatapos sabi niya, sige, hindi ka na ikisas, hindi ka na ikisas, hindi ka na hatulan ng kamatayan. Magbigay ka na lang ng penalty ng pera. Tinatawag na diya. Yun ang demand ng family niya. Ha? Sundin mo yun. Sundin mo yung demand nila. Faman ufiya lahu min akhihi. Sino man ang pinatawag sa kanya ng kanyang kapatid. Tinawag pa rin siyang kapatid. Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa sinabi ng Allah sa isang ayat sa Quran Al-Karim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kapag nakita ninyo ang dalawang grupo ng mga Muslimin na nagpatayan sila. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kung merong dalawang grupo ng mga mananampalataya ang nagpatayan, tinawag pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga believers. Kahit na nakagawa na sila ng isang malaking kasalanan. So dahil doon, sa aqida ng Ahli Sunnah wal Jama'ah, ang nakagawa ng kasalanan, hindi natin siya pwedeng ilabas sa Islam. Dahil kapag nilabas mo sa Islam, nangangahulugan yan na ano? Nangangahulugan yan na ang hantungan niya, ang kalalagyan niya sa Yawmul Qiyamah, ano? Paraiso, impyerno? Impyerno. So hindi basta-basta ang paghatol sa tao na siya ay kafir. Hindi madaling sabihin mo, ikaw ay labas ka na sa Islam. So dahil dito, ang pinaka-safety na akida ay ang akida ng Ahli Sunnah wal Jama'ah. Hindi sila basta-basta nanghahatol sa tao na siya ay kafir na dahil lang sa nakagawa siya ng isang major sin. Sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat sa Quran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ganon din sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na palalabasin ng Allah sa nar. Ililigtas niya mula sa impyerno yung taong may nagawang katiting na kabutihan man lang. As long as namatay kang Muslim, believer ka, may chance ka pa rin na makalabas sa impyerno. Kung ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na isang butil lang ng iman ang ginawa mo, may chance ka pa rin na makalabas sa impyerno. Ang sagot naman natin sa mga murji'a, ang Allah subhanahu wa ta'ala kinonsider niya sa Quranul Karim yung mga gawa ng tao na iman. Sinabi niya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Hindi kailanman sinasayang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga iman. Ibig sabihin dito yung sala. Ang verse nito tumutukoy sa yung pag-convert ng direksyon ng sala ng mga Muslimin. Iniba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang direksyon nila, instead na Baitul Maqdis sa Palestine. At ito ay inutusan sila na humarap sila sa Masjidil Haram sa Makkah. Ang akala ng mga Muslim, khalas, mawawalan ng saysay yung mga pagsala nila sa Baitul Maqdis. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, ang anumang inyong sala ay kailanman hindi masasayang. Maka Allah liyudhi'a imanakum, ang inyong pananampalataya na tinutukoy dito ay yung mga sala. So tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse nito ang sala na iman dahil sa ang sala ay isa sa mga gawain na required sa isang tao para matawag siya na isang mu'min. Ganon din sa sunnah, inalis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ganap na iman mula sa taong nakagawa ng major sin. Ang ganap na iman. Nakita nyo, naka-highlight? Hindi ka magiging ganap na mu'min kung hindi mo iiwasan ang mga major sin. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hindi magawa ng isang tao ang zina, ang kasalanan ng zina, kung siya ay mu'min. Hindi rin magawa ng isang tao na uminom ng alak kung siya ay ganap, kumpletong mu'min. So dahil dito, kung gusto mo na maging kumpleto ka na mu'min, baga sa sasakyan, full option, iwasan mo ang mga haram. Iwasan mo ang pag-inom ng alak. Iwasan mo ang zina. Iwasan mo ang pagpatay.
Iwasan mong lahat ng mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So required sa isang tao para maging mu'min, ang gawin niya ang anumang hinihiling sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Last na ito, anong oras na ba? Huling mas'ala na gusto nating talakayin ngayon, ano ang tungkulin ng bawat Muslim sa mga namumuno at sa lahat ng kamusliman? Tinatalakay natin ang mga issue na ito, ya ikhwa, dahil sa kung hindi maayos ang pag-unawa natin dito, lalo tayong magkakagulo. Kaya nagkakaroon ng crisis ngayon sa iba't ibang bansa ng mga Muslimin dahil sa hindi malinaw sa iba kung ano ang dapat na gagawin niya sa isang pinunong hindi nagsasala, o di kaya sa isang pinuno na umiinom ng alak, o di kaya sa pinuno na nang aabuso. Ninanakaw ang kaban ng bayan. Merong wajib sa atin sa pakikitungo sa kanila, meron din namang haram. Anong wajib sa atin na dapat natin gawin sa pakikitungo natin sa mga namumuno sa atin? Number 1, ang bay'a. Kailangan natin mag-pledge. Hindi pwede sa isang taong sabihin niya, wala akong sinusunod na tao, wala akong presidente, wala akong pinunong sinusunod. Hindi pwede ang ganun. Kailangan mong pumili ng leader mo, ng liderato mo. Kailangan meron kang sinusunod. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang namatay na walang bay'a, ang pinapasan niya, siya ay namatay sa paraang jahiliya. Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a, mata mitatan jahiliya. Ganon din, pangalawang required sa atin, pangalawang wajib sa atin, ang sumunod at makinig sa mabuting utos ng mga namumuno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Utos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na dapat tayong maniwala sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanyang sugo. At kailangan nating maniwala sa mga namumuno. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kung meron man kayong hindi na pagkakasundo ang bagay, bumalik kayo sa kung ano ang nakasad sa Quran, sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "'Ala al-mar'i as-sam'u wa at-ta'ah fima ahabba wa karih." Tungkulin mo bilang isang citizen, bilang isang Muslim, ang sumunod at makinig. To follow and to listen. Kailangan mong sumunod sa rules. Illa an yu'mara bima'siyah. Maliban na lamang kung ang isang Muslim ay inutusan ka na gumawa ng masama. Utusan ka, halimbawa, sabihin niya, sumali ka sa disco. Sumali ka sa party. Pupunta ka, hindi? Hindi ka pwedeng sumali. Inutusan kang patayin mo ang kapwa mo. Kahit ka pa niya pinilit. Hindi pwede. Fa in amara bima'siyah fala sam'a wala ta'a. Magkakaroon ka lang ng kapahintulutan na hindi sumunod sa namumuno kapag ang ipinag-uutos niya sa iyo ay masama. Kung ang ipinag-uutos niya sa iyo ay ipinagbabawal, huwag mo siyang sundin. Dahil ang pagsunod ay dapat nakabatay sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kagustuhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang haram? Anong dapat nating iwasan sa pakikipag-deal natin sa mga namumuno? Iwasan natin ang mag-aklas sa kanila, mag-aklas laban sa kanila. Ang pag-aaklas, ang pagre-rebelde, nahati sa dalawa. Hindi lang ito sa kilos, bagkos ito ay sa salita. Yung magpalaganap ka ng, maghasik ka ng issue sa social media, gagawa ng mga video clip na para mag-cause ng hatred sa mga tao against sa kanilang mga namumuno. Ano yun? Pag-aklas o hindi? Pag-aklas pa rin yun. Kasi bakit? Bakit natin kailangan itong iwasan? Dahil ang namumuno, hawak niyang lahat. Hawak niya ang kasundaluhan. Hawak niyang puwersa. Sa isang utos lang niya, kaya niyang ipamasaker ang lahat ng tao sa isang lugar. So kapag wala ng peace and order,
wala nang katahimikan, sino pang magsasala sa masjid? Kaya mo pang pumasok sa school? Kaya mo pang maglakad mag-isa? Wala na. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niya sa atin ng gulo. Gusto niya ang katahimikan. Para nang sa ganun ay masamba ng mga tao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamalaking ni'ma. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Man kana aminan fi sirbe, mu'afan fi badani, indahu qutu yawmi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Ang sino mang taong mapayapa siya sa kanyang sirb, yung maliit na kubo-kubo lang, not necessary malaking bahay. Tahimik siya doon na namumuhay. Walang threat sa buhay niya. Walang nangahunting sa kanya. Walang nananakot sa kanya. Na doon lang siya sa maliit na kubo niya na yon. Ang sirb, maliit pa sa kwarto. Mu'afan fi badani, malusog siya sa pangangatawan niya. Indahu qutu yawmi, meron siyang makain sa araw niya na yon. Ang katumbas ng biyaya na yon, ng tatlo na yon, ay kasing laki, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na para na ring dinala sa kanya, ipinagkalob sa kanya ang buong laman ng daigdig na ito. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. So napakahalaga na pangalagaan natin ang katahimikan. Kailan nag-umpisa ang gulo? Kapag hindi tayo marunong kumilala, hindi tayo marunong rumispeto sa karapatan ng mga namumuno sa isang lugar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, meron siyang advice sa mga sahabat, sinabi niya, merong hiling ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba na ikinuwento sa atin ni Ubadah ibn Sabit radhiyallahu an. Sinabi ni Ubadah, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'a. Nangako kami kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kami ay susunod sa kanya sa hirap at sa ginhawa. Fil manshati wal makrah. Susunod kami sa kanya. Hindi kami tatalikod. Wa alla nunazi'al amra ahla. At hindi kami makikipag-agawan sa taong nasa pwesto na. Kung sino yung nauna na, halas. Huwag nyo nang agawan pa. Kasi kapag nakipag-agawan ka sa posisyon ng isang taong nasa posisyon na, anong mangyari? Magkakagulo. At kapag nagkagulo na, halas. Anong mangyari? Tingnan nyo yung mga nasa refugee camp ngayon. Tingnan nyo yung mga evacuees. Ano ang nangyari sa kanila? Wasak ang mga bahay nila. Mga anak nila, stop ang pag-aaral. Natigil ang pangkabuhayan nila. Yung nagbabasa ng Quran, hindi na makapagbasa ng Quran. Yung panahon na wala pang giyera, nagagawa nila ang lahat. Subalit, dahil sa kagagawan nila, nawala sa kanila ang lahat. Wa alla nunazi' al-amra ahlahu. وأن نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. At ganun din, dapat na gagawin namin, nangako kami kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin namin ang katotohanan saan man kami naroroon at wag kami dapat mangamba, matakot kahit na kanino. Hadith din ay sahih. So yan ang required sa isang Muslim, kailangan mong sumunod. Kailangan mong makinig sa mga namumuno sa iyo. Huwag kang mag-aklas. Huwag kang magrebelde. Huwag mong hatulan ang mga namumuno na sila ilabas na sa Islam maliban na lang kung meron kang maliwanag na ebidensya. Illa an taraw kufran bawahan indakum fi minallahi burhan. Ano ang naging resulta sa ibang bansang Islamiko? Sa panahon natin ngayon, wag na yung mga noon. Anong nangyari? Nilabanan nila ang pinuno nila. Nagmistulang ghost town yung mga bansa nila. Dahil ang leader kapag nagalit, kaya niyang utusan, ang buong puwersa niya, ubusin niyo na sila, pulbusin niyo na sila. May magawa ka. Kung nandiyan na sa bahay ninyo,
ang mga tangkid na gera, wala kang magawa kung hindi ang magbakwit. O di kayo lumaban. So dahil dyan, tungkulin ng bawat Muslim, ang pangalagaan niya, ang katahimikan, ang kapayapaan. Ang Muslim, siya ay peacemaker at hindi siya troublemaker. So hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang kapayapaan. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo mula sa anumang kapahamakan. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita niya sa atin ang haq, nang sa ganun ito ay masunod natin, ipakita niya sa atin ang batil, nang sa ganun ay maiwasan natin. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala, an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ah, wa an yuriyana al-batila batilan wa an yarzuqana ijtinabah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.